Bakit parang may mga taong kahit dumaan sa krisis ay hindi kailanman nauubusan ng pera, habang ang iba ay paulit-ulit na nagsisimula mula sa wala? Pareho namang 24 na oras ang ibinibigay sa bawat tao, ngunit napakalaki ng agwat ng nagiging resulta pagdating sa yaman at katatagan sa buhay. Nakatago ang sagot sa mga ugaling halos hindi napapansin, ngunit araw-araw na humuhubog sa kinabukasan ng bawat desisyon tungkol sa pera. Karaniwang iniisip ng marami na mataas na sahod ang susi upang yumaman, ngunit maraming taong malaki ang kinikita ang nananatiling baon sa utang at walang naitatabi. Kasabay nito ay may mga simpleng negosyante at ordinaryong manggagawa na unti-unting lumalaki ang ipon at patuloy na dumarami ang pinagkukunan ng kita. Malinaw na ang tunay na kaibahan ay hindi nagsisimula sa laki ng kinikita, kundi sa disiplina at paraan ng paghawak sa bawat pagkakataong dumaraan. Bawat matagumpay na negosyante at taong matatagang pananalapi ay may mga nakasanayang kilos na unti-unting nagbubukas ng mas maraming oportunidad, habang ang karamihan ay hindi namamalayang inuubos ang sariling pagkakataon. Lumalakas ang pundasyon ng kayamanan dahil sa maliliit ngunit tamang gawain na paulit-ulit na ginagawa sa loob ng mahabang panahon. Dahil dito ay nagiging mas matibay ang kakayahang harapin ang anumang pagsubok, kahit bumagal ang ekonomiya o dumating ang hindi inaasahang gastusin. Maraming Pilipino ang masipag at handang magsakripisyo para sa pamilya, ngunit hindi lahat ay natutong paikutin ang perang pinaghirapan. Bawat maling ugali sa paghawak ng salapi ay parang maliit na butas na unti-unting nagpapalubog sa bangka kahit gaano pa kalaki ang kinikita. Kapag napalitan ng mga lumang nakasanayan ng tamang prinsipyo, ay unti-unting nagbabago ang direksyon ng buong buhay at mas lumalapit ang tunay na kalayaan sa pananalapi. Narito ang mga ugaling paulit-ulit na makikita sa mga taong bihirang kapusin at patuloy na lumalago ang kanilang yaman anuman ang estado nila sa buhay. Bawat aral ay maaaring maging simula ng panibagong paraan ng pagtingin sa pera-negosyo at kinabukasan na magagamit sa pang-araw-araw na pamumuhay ng bawat Pilipino. Posibleng isang simpleng pagbabago lamang ang kulang upang unti-unting mabuo ang buhay na hindi laging nangangamba kapag usapang pera na ang pinag-uusapan. Una, inuuna ang pangmatagalang layunin kaysa pansamantalang kasiyahan. Karaniwang napapansin na ang mga taong patuloy na lumalawak ang kakayahang pinansyal ay hindi madaling nagpapadala sa bugso ng damdamin kapag usapang paggastos ang pinag-uusapan. Bawat desisyong ginagawa nila ay nakasandal sa mas malaking pangarap na nais nilang maabot kaysa sa panandaliang aliw na mabilis ding nawawala. Dahil dito ay nabubuo ang matibay na pundasyon na unti-unting nagbubukas ng mas maraming pagkakataong magtagumpay sa paglipas ng panahon. Kapag dumarating ang tukso na bumili ng hindi naman kailangan, ay mas pinipili nilang timbangin kung gaano kalaki ang magiging epekto nito sa kinabukasan ng kanilang kabuhayan. Nananatiling malinaw sa kanilang isipan na bawat halagang nailalabas ngayon ay maaaring maging puhunan na magbibigay ng mas malaking balik sa mga susunod na taon. Ganitong paraan ng pag-iisip ang dahilan kung bakit hindi basta nauubos ang kanilang pinagpaguran kahit dumaraan ng napakaraming pagsubok. Maraming Pilipino ang nagsisikap kumita araw-araw, ngunit hindi lahat ay natututong pigilan ang sariling pagnanasa na sumabay sa uso o makipagpaligsahan sa nakikita sa paligid. Mas pinipili ng taong may malinaw na direksyon ang tahimik na pag-unlad kaysa sa pagpapakitang panandalian lamang ang pakinabang. Unti-unting lumalaki ang kanilang kakayahang bumuo ng seguridad dahil bawat hakbang ay nakahanay sa layuning magbigay ng mas maayos na buhay para sa buong pamilya. Habang ang iba ay inuubos agad ang kinita sa mga bagay na mabilis mawala ang halaga, ay mas pinahahalagahan ng taong may wastong pag-uugali ang bawat pagkakataong mapalago ang sariling kakayahan. Lumalawak ang kanilang pananaw dahil nauunawaan nilang ang tunay na kasaganaan ay bunga ng mahabang panahon ng matalinong pagpapasya at hindi ng biglaang swerte. Bawat maliit na sakripisyong ginagawa ngayon ay nagiging daan upang makamit ang mas malaking gantimpala pagdating ng tamang pagkakataon. Kapag naging bahagi na ng pang-araw-araw na pamumuhay ang ganitong pag-uugali,
ay unti-unting nagbabago ang paraan ng pagtingin sa bawat pisong pumapasok at lumalabas. Kasunod nito ang pagdami ng pagkakataong makabuo ng matatag na kinabukasan dahil nababawasan ang mga pasyang nagdudulot ng panghihinayang at pagkawala ng magandang oportunidad. Ikalawa, ginagawang kasangkapan ang bawat kinikita. Hindi tinitingnan ng mga taong laging may sapat na salapi ang bawat perang pumapasok bilang bagay na dapat agad ubusin para lamang maranasan ang panandaliang saya. Mas nakikita nila ang bawat halagang natatanggap bilang isang binhi na maaaring magbunga nang paulit-ulit kapag nailagay sa tamang direksyon. Bunga ng ganitong pananaw ay patuloy na lumalawak ang kanilang kakayahang lumikha ng dagdag na pagkakakitaan habang lumilipas ang bawat taon. Sa halip na masiyahan sa simpleng pag-iipon lamang, ay naghahanap sila ng paraan upang mapakinabangan ang bawat na itatabing halaga sa mas produktibong layunin. Kabilang dito ang pagpapalawak ng maliit na kabuhayan, pag-aaral ng bagong kasanayan, o paglalagay ng puhunan sa mapagkakatiwalaang pagkakataon na may malinaw na potensyal. Dahil dito ay hindi natutulog ang kanilang pinaghirapan, kundi patuloy na kumikilos upang maghatid ng panibagong bunga. Marami ang naniniwalang sapat na ang mataas na sahod upang manatiling komportable habang tumatagal ang panahon. Kabaligtaran nito ang paniniwala ng mga taong matatag ang kalagayang pinansyal sapagkat nauunawaan nilang maaaring huminto anumang oras ang pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan. Dahil sa ganitong pagtingin, ay maaga silang naghahanda ng iba pang mapagkukunan na magbibigay ng proteksyon laban sa mga hindi inaasahang pangyayari. Unti-unting nabubuo ang mas matatag na kalagayan dahil hindi lamang isang direksyon ang pinanggagalingan ng kanilang pag-unlad. Bawat pagkakataong makita ang bagong posibilidad ay pinag-aaralan muna nang mabuti bago ilaan ang anumang puhunan o pagod. Nagiging bunga nito ang mas maayos na pagdaloy ng salapi. Kahit magbago ang takbo ng ekonomiya o humina ang isang pinagkakakitaan. Kapansin-pansin na ang ganitong pag-uugali ay hindi nangangailangan ng napakalaking kapital upang maisagawa sa tunay na buhay. Sapat na ang malinaw na pananaw, matiyagang paghahanda at tuloy-tuloy na pagkilos upang dahan-dahang dumami ang mapagkukunan ng kabuhayan. Ikatlo, pinangangalagaan ang magandang pangalan sa usaping pananalapi. Malaki ang naitutulong ng mabuting reputasyon sa pagbuo ng matatag na kalagayang pinansyal na tumatagal sa loob ng maraming taon. Kapag kilala ang isang tao bilang responsable at mapagkakatiwalaan, ay mas maraming pintuang kusang nagbubukas ng hindi na kailangang habulin ang bawat pagkakataon. Bunga ng magandang pangalan ay mas madaling makabuo ng matibay na samahan na nagiging daan sa mas malalaking tagumpay. Kapag nangako sila sa isang kasunduan, ay buong puso nila iyong tinutupad, kahit walang nagbabantay o nagpapaalala. Hindi nila hinahayaang masira ang tiwalang ibinigay ng ibang tao dahil nauunawaan nilang mahirap buuin muli ang isang nasayang na kredibilidad. Dahil sa ganitong asal, ay patuloy silang iginagalang ng mga kasosyo-kliyente at mga taong nakapaligid sa kanila. Karaniwang napapansin sa maraming matagumpay na negosyante na mas pinahahalagahan nila ang integridad kaysa sa mabilis na pakinabang na maaaring makasira sa kanilang pangalan. Pansamantalang kita lamang ang naibibigay ng panlalamang samantalang pangmatagalang biyaya ang naidudulot ng pagiging tapat sa bawat kasunduan. Habang lumalalim ang tiwala ng ibang tao, ay lalo ring dumarami ang pagkakataong dumarating sa kanilang harapan. Hindi nasusukat ang tunay na yaman sa dami ng pag-aari kundi sa lawak ng kumpiyansang ibinibigay ng kapwa. Kapag matibay ang paninindigan at malinis ang paraan ng pakikitungo, ay nagiging mas madali ang pagbuo ng matatag na ugnayan sa mundo ng kabuhayan. Unti-unting lumalawak ang impluwensya ng isang taong marunong tumupad sa bawat salita at pananagutan. Dumarating ang sandali na ang mabuting pangalan mismo ang nagdadala ng mga bagong oportunidad nang hindi na kailangang magpakilala ng paulit-ulit. Maraming biyaya ang kusang lumalapit sa taong marunong mag-ingat ng tiwala, sapagkat bihira ang mga taong tunay na naninindigan sa kanilang salita. Ikaapat, patuloy na nagpapalawak ng kaalaman. Hindi kailanman nasisiyahan ng taong matatag ang kalagayang pinansyal sa mga nalalaman lamang niya sa kasalukuyan.
Palagi siyang naghahanap ng bagong karunungan na maaring magbukas ng mas malawak na pag-unawa tungkol sa kabuhayan, pamumuhunan at tamang pagpapasya. Bawat bagong aral ay nagiging sandata na nagbibigay ng higit na kumpiyansa sa pagharap sa pabago-bagong takbo ng buhay. Habang ang karamihan ay inuubos ang libreng oras sa mga bagay na walang naidudulot, na pag-unlad ay mas pinipili niyang magbasa, makinig at matuto mula sa karanasan ng ibang matagumpay na tao. Lumalawak ang pananaw dahil bawat natutunang prinsipyo ay nagiging gabay sa pag-iwas sa mamahaling pagkakamali. Nagiging mas matalas ang paghatol sa bawat pagkakataong dumarating dahil hindi lamang emosyon ang pinagbabatayan ng pagpapasya. Kapag nagbabago ang galaw ng merkado o lumilitaw ang panibagong paraan ng pagninegosyo, ay mabilis siyang umaangkop sa bagong sitwasyon. Hindi siya natatakot magsimula bilang baguhan dahil nauunawaan niyang bawat dalubhasa ay minsang nagsimula sa simpleng pag-aaral. Dahil sa bukas na pag-iisip, ay mas madali niyang nakikita ang mga oportunidad na hindi napapansin ng karamihan. Maraming Pilipino ang nagsisikap kumita, ngunit kakaunti ang regular na naglalaan ng panahon upang dagdagan ang sariling kakayahan. Mas malaki ang posibilidad na umangat ang antas ng pamumuhay kapag kasabay ng sipag, ang tuloy-tuloy na paglinang ng karunungan. Unti-unting lumalawak ang kakayahang lumikha ng mas mataas na halaga dahil tumataas din ang antas ng sariling kasanayan. Kapag naging bahagi ng pang-araw-araw na gawain ng walang humpay na pagkatuto, ay mas nagiging handa ang isang tao sa anumang pagbabagong darating. Kasunod ng lumalawak na kaalaman, ang pagdami ng matatalinong pasya na nagbubunga ng mas matatag na kinabukasan at mas maayos na kalagayang pinansyal. 5. Marunong maghintay ng tamang pagkakataon. Hindi naaakit ang taong bihirang kapusin sa mga pangakong mabilis ang balik, ngunit kulang sa matibay na batayan. Buong tiyaga niyang sinusuri ang bawat posibilidad bago maglaan ng oras pagod o salaping pinaghirapan. Dahil sa mahinahong paglapit sa bawat desisyon, ay mas madalang siyang mapasok sa mga sitwasyong nagdudulot ng malaking pagkalugi. Kapag may lumalapit na alok na tila napakaganda, upang maging totoo ay hindi agad siya nagpapadala sa matataas na pangako. Mas binibigyan niya ng halaga ang masusing pag-aaral kaysa sa pagmamadaling makahabol sa kinikita ng ibang tao. Nagiging bunga nito ang mas matatag na paglalakbay dahil nababawasan ang mga hakbang na bunga lamang ng bugso ng damdamin. Maraming Pilipino ang nakaranas ng mawalan ng naipon dahil naniwala agad sa mga pangakong madaling yumaman ng walang sapat na pagsusuri. Kabaligtaran nito ang ugaling pinipili ng mga taong matatag, ang pananalapi, sapagkat mas mahalaga para sa kanila ang katiyakan kaysa sa agarang pakinabang. Unti-unting lumalakas ang kanilang kalagayan dahil hindi nila isinusugal ang bunga ng maraming taong pagsisikap. Bawat magandang pagkakataon ay may tamang panahon upang pasukin at hindi lahat ng kumikinang ay tunay na mahalaga. Malinaw sa kanilang pag-unawa na ang matatag na tagumpay ay nabubuo sa pamamagitan ng maingat na pagpili at hindi sa padalos-dalos na pagkilos. Bunga ng ganitong pag-uugali ay mas napapangalagaan ang kanilang kabuhayan kahit nagbabago ang takbo ng ekonomiya. Kapag nasanay ang isang tao sa pagtitimpi at maingat na pagsusuri, ay mas nagiging malinaw ang bawat hakbang na kaniyang tatahakin. Kasabay ng paglipas ng panahon, ay dumarami ang mga tamang pasyang nagiging dahilan ng patuloy na paglawak ng kaniyang kakayahang pinansyal. 6. Hindi umaasa sa iisang pinagkukunan ng kabuhayan. Bihirang maging kampante ang taong tunay na matatag ang kalagayang pinansyal. Kahit maayos ang kaniyang pangunahing pinagkakakitaan, lubos niyang nauunawaan na maaring magbago ang takbo ng trabaho-negosyo o industriya anumang sandali ng walang babala. Dahil sa ganitong pagtanaw ay maaga pa lamang, ay naghahanda na siya ng iba pang landas na maaring magbigay ng tuloy-tuloy na pagpasok ng salapi. Habang lumalawak ang karanasan, ay lalo rin niyang pinahahalagahan ang kahalagahan ng pagkakaroon ng higit sa isang pinanggagalingan ng kabuhayan. Naglalaan siya ng panahon upang bumuo ng karagdagang pagkakakitaan na maaring umunlad kasabay ng kaniyang pangunahing gawain. Unti-unting nababawasan ang pangamba dahil hindi lamang iisang direksyon nakasalalay ang kaniyang kinabukasan.
Kapag humina ang isang pinagkakakitaan, ay nananatili pa ring matatag ang kaniyang pang-araw-araw na pamumuhay dahil may iba pang sumusuporta sa kabuuang kalagayan. Hindi siya agad natitinag ng mga pagbabagong dulot ng ekonomiya sapagkat nakapaghanda na siya bago pa dumating ang mahirap na panahon. Bunga ng maagang paghahanda ay mas nagiging panatag ang bawat hakbang kahit maraming hindi inaasahang pangyayari. Karaniwang nakikita sa mga taong umaangat ang antas ng pamumuhay na hindi sila tumitigil sa paghahanap ng panibagong kakayahang maaaring pagkakitaan. Pinagyayaman nila ang sariling talento, karanasan at kaalaman upang makalikha ng mas marami pang pagkakataong magdala ng dagdag na kita. Dahil dito ay patuloy na lumalawak ang kanilang kakayahang bumangon kahit matapos ang mabibigat na pagsubok. Kapag naging bahagi ng pang-araw-araw na pag-iisip ang paghahanda sa hinaharap, ay mas nagiging matatag ang pundasyon ng buong pamilya. Kasunod ng ganitong pag-uugali, ang pagdating ng mas maraming posibilidad na nagbibigay ng kapanatagan at mas malaking kalayaan sa pananalapi. Ikapito, marunong tumanggi sa hindi mahalagang paggasta. Hindi madaling natitinag ang taong bihirang mawalan ng salapi kapag nahaharap sa mga tukso na walang tunay na naidudulot na pakinabang. Buo ang kaniyang paninindigan na hindi kailangang bilhin ang lahat ng nakikita upang maramdaman ang tagumpay o kasiyahan. Dahil sa ganitong pag-uugali, ay nananatiling kontrolado ang direksyon ng kaniyang pananalapi sa kabila ng walang tigil na paghimok ng paligid. Kapag nakararanas ng pagtaas ng kinikita, ay hindi rin agad sumasabay ang antas ng kaniyang pamumuhay sa bawat bagong biyayang natatanggap. Mas pinipili niyang panatilihing simple ang pang-araw-araw na pamumuhay habang tahimik na lumalakas ang kaniyang kakayahang pinansyal. Nagiging dahilan ito upang mas maraming mapagkukunan ng maipon para sa mas mahahalagang layunin sa hinaharap. Maraming Pilipino ang nakakaramdam ng matinding pagnanais na gantimpalaan ang sarili matapos ang mahabang panahon ng pagsisikap. Walang masama sa pagdiriwang ng sariling tagumpay, ngunit marunong siyang magtakda ng hangganan upang hindi masakripisyo ang mas malaking pangarap. Unti-unting nabubuo ang disiplina na nagiging gabay sa bawat pagpapasya kahit maraming nakaakit na alok sa paligid. Habang ang iba ay madaling naaapektuhan ng opinyon ng ibang tao, ay nananatili siyang nakatuon sa sariling layunin at hindi sa pagpapahanga. Hindi niya sinusukat ang halaga ng sarili batay sa mamahaling kagamitan o marangyang pamumuhay na madaling mawala. Mas nagbibigay siya ng halaga sa kapanatagan na dulot ng matibay na kalagayang pinansyal kaysa sa pansamantalang papuri ng iba. Kapag naging likas na ugali ang pagpili lamang sa tunay na mahalaga, ay mas lumalawak ang kakayahang bumuo ng mas matatag na kinabukasan. Kasabay nito ay dahan-dahang nababawasan ang mga pasyang nagiging sanhi ng pagsisisi at pagkukulang pagdating ng oras ng pangangailangan. Ikawalo, pinahahalagahan ang tamang pakikisalamuha sa mga tao. Malaking bahagi ng pag-unlad sa pananalapi ang uri ng mga taong palaging nakakasama sa pang-araw-araw na buhay. Palibhasa ay malakas ang impluwensya ng kapaligiran, kaya unti-unting nahuhubog ang pag-iisip, pag-uugali at mga pasyang ginagawa ng isang tao. Bunga ng maingat na pagpili ng samahan ay mas nagiging malinaw ang direksyong tinatahak patungo sa mas maunlad na kinabukasan. Kapag napapalibutan siya ng masisipag, maparaan at responsable, ay mas lumalakas din ang pagnanais na paghusayin ang sariling kakayahan. Nagkakaroon ng pagkakataong matuto mula sa tunay na karanasan ng iba na hindi basta mababasa sa anumang aklat. Unti-unting nadaragdagan ang karunungang nagagamit sa pagharap sa iba-ibang hamon ng kabuhayan. Maraming Pilipino ang nakaangat sa buhay dahil sa mabubuting ugnayang nabuo sa paglipas ng panahon at hindi lamang dahil sa laki ng kanilang kinikita. Bawat pagkakaibigan na nakabatay sa respeto, katapatan at pagtutulungan ay maaring maging daan sa panibagong oportunidad. Lumalawak ang posibilidad na makamit ang mas matatag na kinabukasan kapag napapaligiran ng mga taong nagtutulungan sa pag-unlad ng bawat isa. Hindi siya nagsasayang ng oras sa mga samahang humihila pababa sa pangarap o nagtutulak sa walang saysay na paggasta at maling pagpapasya. Mas pinipili niyang makisalamuha sa mga taong nagbibigay ng inspirasyon, karunungan at mabuting halimbawa sa araw-araw na pamumuhay. Nagiging dahilan ito
upang manatiling buhay ang hangarin na patuloy na umangat sa bawat yugto ng buhay. Kapag matibay ang ugnayan sa mga taong may mabuting layunin, ay dumarami rin ang pintuang maaaring maghatid ng pag-unlad at tagumpay. Kasabay ng paglipas ng panahon ay nabubuo ang isang kapaligirang nagtutulungan sa pag-abot ng mga mithiin at pagharap sa mga pagsubok. Ikasiyam. Tinuturing na pagkakataon ang bawat pagkakamali, hindi nawawalan ng direksyon ang taong matibay ang kalagayang pinansyal kapag nakararanas ng kabiguan o maling pagpapasya. Bagkus ay maingat niyang sinusuri ang bawat nangyari upang maunawaan kung anong pagbabago ang dapat gawin sa mga susunod na hakbang. Bawat karanasan ay nagiging mahalagang aral na lalong nagpapatatag sa kaniyang kakayahang humarap sa mas malalaking hamon. Kapag nalugi sa isang kabuhayan o nagkamali sa isang pasya, ay hindi niya hinahayaang manaig ang panghihina ng loob. Mas inuuna niyang hanapin ang dahilan ng naging resulta kaysa maghanap ng taong masisisi sa nangyari. Nagiging bunga nito ang patuloy na pagbuti ng kaniyang paraan ng pagpapasya habang lumalawak ang karanasan. Maraming Pilipino ang minsang nadapa dahil sa maling paghawak ng salapi, ngunit hindi nangangahulugan na doon na nagtatapos ang kanilang paglalakbay. Bawat kabiguan ay maaring maging simula ng mas matalinong pananaw kapag pinili ang pagkatuto kaysa ang tuluyang pagsuko. Unti-unting nabubuo ang tibay ng loob na kinakailangan upang makabangon sa bawat pagsubok na dumarating. Habang ang iba ay nananatiling bihag ng nakaraan, ay mas pinipili niyang ituon ang pansin sa mga hakbang na magpapabuti sa hinaharap. Hindi niya hinahayaang sirain ng isang maling pasya ang pagkakataong makamit ang mas malaking tagumpay sa mga darating na panahon. Lalong tumitibay ang kaniyang paninindigan dahil bawat pagkadapa ay nagiging bahagi ng sariling pag-unlad. Kapag naging ugali ang pagyakap sa mahahalagang aral na dala ng karanasan, ay mas nagiging matatag ang pagharap sa anumang pagbabago. Kasunod nito ang pagdami ng tamang pasya sapagkat bawat dating pagkukulang ay nagsisilbing gabay sa mas mahusay na direksyon. Ikasampu. Nagpapasalamat ngunit hindi tumitigil sa pag-unlad. Laging kinikilala ng taong hindi madaling kapusin ang bawat biyayang natatanggap, gaano man ito kaliit sa paningin ng iba. Buong puso niyang pinahahalagahan ang bawat pagkakataong dumating, dahil batid niyang walang tagumpay na nabubuo sa loob lamang ng isang araw. Dahil sa ganitong pananaw, ay nananatiling matatag ang kaniyang damdamin, kahit mabagal ang takbo ng sariling pag-asenso. Kasabay ng pasasalamat, ay hindi nawawala ang kaniyang hangaring maabot ang mas mataas na antas ng tagumpay sa buhay. Bawat umaga ay nagiging panibagong pagkakataon upang paghusayin ang sarili at gumawa ng mas makabuluhang hakbang para sa kinabukasan. Nagiging dahilan ito upang hindi siya makontento sa kasalukuyang kalagayan kung mayroon pang maaari niyang pagbutihin. Maraming Pilipino ang nangangarap ng maginhawang pamumuhay para sa kanilang pamilya, kaya patuloy silang nagsisikap sa kabila ng iba't ibang pagsubok. Batid nilang ang pag-unlad ay hindi bunga ng isang malaking pagkakataon, kundi ng libu-libong tamang pagpapasyang ginagawa araw-araw. Unti-unting namumunga ang kanilang tiyaga dahil hindi sila humihinto sa paghahanap ng paraan upang maging mas mahusay kaysa kahapon. Hindi niya hinahayaan na ang tagumpay ay maging dahilan ng labis na kumpiyansa na maaring magdala ng kapabayaan. Mas pinipili niyang manatiling mapagpakumbaba habang patuloy na pinagyayaman ang sariling kakayahan at karanasan. Bunga ng ganitong pag-uugali ay nananatiling bukas ang isip sa mga bagong aral at mas malalaking oportunidad. Kapag nagsama ang pasasalamat, kasipagan at walang humpay na pagnanais na umunlad, ay nabubuo ang isang matatag na pundasyon ng tunay na kasaganaan. Kasunod nito ang pagdating ng mas maraming pagkakataong makapagbigay ng mas maayos na buhay, hindi lamang para sa sarili, kundi maging para sa buong pamilya at sa mga taong nangangailangan ng tulong. Paano kung nagsisimula ng magbago ang kinabukasan mo dahil lamang sa isang ugaling pinili mong baguhin ngayong araw? Hindi kailanman nabubuo ang tunay na kasaganaan dahil sa swerte lamang, sapagkat bawat matatag na tagumpay ay bunga ng libong tamang pagpapasyang ginagawa kahit walang nakakakita. Bawat pisong pinaghihirapan ay nagdadala ng pagkakataong makalikha ng mas magandang bukas kapag napupunta sa wastong direksyon
at hindi sa panandali ang kasiyahan. Habang lumilipas ang panahon, ay lalong nagiging malinaw na ang pinakamahalagang puhunan ng isang tao ay hindi ang laki ng kaniyang kinikita, kundi ang kalidad ng kaniyang pag-uugali. Maraming Pilipino ang araw-araw na lumalaban para sa pamilya at walang sawang nangangarap ng buhay na malaya sa pangamba tungkol sa salapi. Posibleng hindi madaling baguhin ang nakasanayang paraan ng pamumuhay. Ngunit bawat maliit na hakbang ay may kakayahang magdala ng napakalaking pagbabago pagdating ng tamang panahon. Unti-unting nabubuo ang matatag na kinabukasan kapag ang bawat pasya ay nakatuon sa paglikha ng pangmatagalang seguridad kaysa sa mabilis na kasiyahan. Hindi nasusukat ang tunay na yaman sa dami ng perang hawak, kundi sa kakayahang mapanatili at mapalago ang biyayang dumaraan sa sariling mga kamay. Kapag naging bahagi ng araw-araw na pamumuhay ang wastong pag-iisip, disiplina at matalinong pagkilos, ay mas nagiging matibay ang pundasyong sasandalan ng buong pamilya sa mga susunod na taon. Kung nakatulong ang mga aral na ibinahagi, ay ibahagi rin ang karanasang pinakamalaking nagbago sa pananaw mo tungkol sa pera at kabuhayan sa bahagi ng mga komento. Huwag kalimutang pindutin ang like at subscribe at iyon ang notification bell upang hindi mahuli sa mga susunod pang makabuluhang talakayan tungkol sa pananalapi, negosyo at pag-unlad. Maraming salamat sa iyong oras at nawa ay bawat araw na lumipas ay maging isa pang hakbang patungo sa buhay na mas matatag, mas masagana at mas malaya sa anumang pagsubok na darating.